Ako si Professor John H. Mackenzie, 58 taong gulang, nagtatrabaho sa Massachusetts Institute of Technology ng halos 30 taon. Sa aming industriya, tinatawag nila akong ama ng medikal na Artificial Intelligence. Nanalo ako ng Turing Award, lumabas sa pabalat ng Time Magazine, at nagsalita sa isang malaking kumperensya na itinuturing ng lahat bilang kinabukasan ng sangkatauhan. Ngunit ngayon, nakaupo ako at pinagpapawisan sa first-class cabin. Ang eroplano ay papalapag na sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, Pilipinas. Ni sa isang sandali ay hindi ko kailanman ginustong pumunta rito. 3 araw na ang nakalipas, lumilipad ako sana patungong San Francisco para ipresenta ang HelixNet, ang sistema ng AI na ginugol ko ng 15 taon sa pagbuo. Ito ang magpapabago sa pandaigdigang industriya ng medisina, ngunit nagkaroon ng problema sa hydraulic ang eroplano at inihayag ng piloto na kailangan naming magsagawa ng emergency landing sa pinakamalapit na paliparan at iyon ay ang NAIA. Galit na galit ako, punong-puno ang schedule ko. May nakareserba akong conference room sa Stanford at naghihintay ang mga investor, ngunit ngayon, naipit ako sa isang bansang ang tanging alam ko lang ay ang adobo at Boracay. Habang naghihintay sa paglapag, binuksan ko ang laptop ko at tiningnan ang impormasyon ng paliparan. Puno ang mga review ng mga salitang siksikan, mainit at mabagal. Napabuntong hininga ako. Isang developing country sa Timog Silangang Asya, marahil ay wala ng iba kundi kaguluhan at pagkaantala. Ang paglapag ay mas malambot kaysa sa inaasahan. Inaasahan ko na mas matindi ang pag-alog, ngunit halos hindi man lang ito gumalaw. Nagbukas ang pinto at sumalubong sa akin ang mainit at maalinsangang hangin. May amoy na lumulutang amoy ng bulaklak na hinaluan ng pampalasa. Napakunot ang noo ko. Hindi ko ito gusto. Sinundan ko ang isang staff patungo sa VIP lounge dahil binigyan ng airline ng special accommodation ang mga pasahero ng first class. Ngunit ang nakita ko ay nagpahinto sa akin. Isang babaeng staff ang naghihintay, nakasuot ng light blue na uniform, nagbigay galang sa akin sa pamamagitan ng pagyuko ng bahagya at pagsasalita sa malinaw na Ingles. Magandang hapon, Professor Mackenzie. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Naayos na namin ang inyong silid sa airport hotel. Tumango ako ng walang pakialam. Iniisip sa loob-loob ko na sinanay lang sila para sa mga turista. Habang papunta sa hotel, nakita ko ang malalaking signage ng airport, malinis at maliwanag ang ilaw, ngunit napakaraming tao. Nag-uumpugan ang mga cart ng bagahe at malalakas na boses sa Tagalog ang naririnig. Pakiramdam ko ay nasa isang palengke ako. Nagreklamo ako sa sarili ko, bakit kailangan kong mapunta rito? Dinala ako ng sasakyan sa airport hotel. Pumasok ako sa malawak na silid, malambot ang kama at may magandang basket ng prutas na nakalagay sa tabi nito. May sulat kamay na nakasulat, "Sana ay makapagpahinga kayo ng maayos, Professor. Ipapaalam namin ang progreso ng pag-aayos ng eroplano bukas." Mula sa NAIA team, ibinato ko ang sulat sa basurahan, humiga sa kama at binuksan ang telepono upang i-check ang email ko. May email mula sa assistant ko. "Professor, may problema sa HelixNet. Ang pinakahuling data ng pagsubok ay may 12% error. Nag-aalala na ang mga investor." Mahigpit kong kinuyom ang telepono. 15 taon, 15 na pondo, at ngayon ay masisira ito dahil naipit ako rito sa Pilipinas. Tumayo ako, naglakad patungo sa bintana at tumingin sa labas. Nakita ko ang mga eroplanong nakahanay, maliwanag ang ilaw ng paliparan. Sa malayo, may mahabang traffic at paminsan-minsan ay naririnig ang tunog ng busina. Umiling ako. Anong matututunan sa ganitong uri ng bansa? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Mahina ang tunog ng aircon. Ang amoy ng bulaklak mula sa basket ng prutas ay nakalutang pa rin. Naalala ko ang lab ko sa Cambridge, ang team na naghihintay sa akin, at ang kinabukasan na tila guguho na. Hindi ko alam na sa loob lamang ng ilang oras, lahat ng pinaniniwalaan ko, lahat ng ipinagmamalaki ko, ay mayayanig hanggang sa kaibuturan. Hindi ko alam na ang Pilipinas ay hindi lamang isang stopover, kundi magiging isang turning point sa buhay ko. Kinaumagahan, maaga, tumunog ang telepono. Isang staff ng airport ang nagsalita sa malinaw na Ingles. "Professor, mas matagal pa ang kailangan para ayusin ang inyong eroplano, ngunit mayroon kaming magandang balita.
May isang medical team mula sa nangungunang ospital sa Pilipinas na gustong imbitahan kayo na bisitahin ang kanilang research project. Narinig nila na kayo ang developer ng HelixNet at gustong makipagpalitan ng kaalaman. Tumawa ako sa loob-loob ko. Gustong makipagpalitan ng ospital sa Pilipinas sa akin. Malamang ay gusto lang nila humingi ng pondo. Ngunit wala akong magawa, kaya sumagot ako, sige. Hindi ko alam na ang maikling sagot na iyon ay magdadala sa akin sa isang bagay na hindi nagawa ng Amerika sa loob ng 50 taon at magpapaluha sa akin, si Professor John Mackenzie, sa harap ng CNN sa loob ng 3 araw. Nagising ako ng maaga at iritable. Sumikat ang ginintuang sikat ng araw sa manipis na kurtina ng hotel. Paminsan-minsan ay naririnig ang busina ng sasakyan mula sa ibaba ng kalsada. Binuksan ko ang telepono at tiningnan ang balita. Ang pangunahing balita sa CNN ay ang HelixNet project ko pa rin, ngunit nagsimula nang magbago ang mga komento sa ibaba. Bakit ganoon kalaki ang error sa data ng pagsubok? Hindi pa ba ito maaayos ng MIT? Isinara ko ang telepono. Dumating ang puting van ng ospital ng eksakto sa oras. Ang driver ay isang lalaking nasa mid-40s, nakangiti ng malapad hanggang sa lumiit ang kanyang mga mata. Nagmano siya sa akin bago magsalita. Magandang araw, Professor. Ako si Manong Jose. Dadalhin ko po kayo sa Philippine National Medical Center ngayon. Tumango ako at sumakay. Habang nasa biyahe, nagpatugtog si Manong Jose ng OPM ng mahina. Ang amoy ng pandan ay lumutang mula sa pabango na nakasabit sa harap ng kotse. Tumingin ako sa labas ng bintana. Mahaba ang traffic. Nag-iikutan ang mga motorsiklo sa makitid na espasyo. Makapal ang usok. Napakunot ang noo ko. Bakit ganoon kalala ang traffic? Ngumiti si Manong Jose. Manila po, Professor. Pero huwag po kayong mag-alala. May special lane ang ospital para sa mga ambulansya. Makakarating tayo sa loob ng 15 minuto. Tumawa ako sa loob-loob ko. Siguro ay parang sa India lang ang special lane may nakasulat na karatula pero walang pumapansin. Ngunit pagkatapos, napatigil ako nang nakabukas ang bibig. Nang naipit kami sa isang malaking intersection, isang ambulansya ang nagbukas ng sirena ng malakas. Sa isang iglap, ang lahat ng sasakyan sa 4 na lane mga pribadong sasakyan, van, truck ay sabay-sabay na lumihis sa gilid. Walang nagbusina, walang nagmura, walang umagaw. Mabilis na dumaan ang ambulansya at pagkatapos, bumalik sa normal ang lahat na parang walang nangyari. Tumingin ako kay Manong Jose. Ito ang unang beses na nakita ko ito sa buhay ko. Ngumiti si Manong Jose. Alam po ng mga Pilipino na mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa traffic. Natahimik ako. Sa Amerika, minsan ay naipit ako sa likod ng ambulansya sa loob ng kalahating oras dahil ayaw umalis ng mga tao. Lumiko ang van sa isang maliit na eskinita, dumaan sa isang wet market. Ang amoy ng daing at ginisa ay lumutang. Isang tindera ang nagmano kay Manong Jose. Nagmano si Manong Jose pabalik. Pakiramdam ko ay nasa ibang mundo ako. Sa wakas, nakarating kami sa Philippine National Medical Center, isang luma, kulay cream na gusali, ngunit malinis. Sa harap ng ospital, may estatwa ni Dr. Jose Rizal, may sariwang bulaklak na nakahanay. Sinundan ko si Manong Jose sa loob. Isang kakaibang pinaghalong amoy ng disinfectant at insenso ang umamoy, ngunit hindi ito nakakasulasok. Isang babae ang naghihintay sa harap ng elevator, nasa mid-40s, nakasuot ng puting lab gown. Ang kanyang name tag ay nakasulat na AST, Prof. Dr. Maria Elena Marilyn de la Cruz, Head ng Center for Digital Health Innovation. Nagmano siya at pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kamay upang makipagkamay sa akin sa istilong kanluranin. Magandang araw, Professor Mackenzie. Matagal na po akong tagahanga ng inyong trabaho. Labis akong natutuwa na tanggapin kayo sa PNMC. Ngumiti ako ng bahagya. Iniisip na ito ay isang karaniwang pambungad lamang. Dinala niya ako sa lobby ng ospital. Napakaraming pasyente, ngunit lahat sila ay nakangiti. Isang bata ang tumakbo at bumangga sa binti ko. Nagmano at humingi ng paumanhin. Nagmano din ang nanay ng bata. Nagmano din ako pabalik ng automatiko at nagulat ako sa sarili ko. Sumakay kami sa elevator papunta sa ika-labong palapag. Pagbukas ng pinto, nakita ko ang isang karatula na nakasulat, National Center for Medical Artificial Intelligence Research. Tumawa ako sa loob-loob ko. Siguro ay isa itong maliit na silid na may 2 o 3 lumang computer.
Ngunit nang bumukas ang pinto, naputol ang hininga ko. Ang silid ay kasing laki ng isang basketball court, mataas ang kisame at ang natural na liwanag ay dumadaan sa malalaking bintana. Sa gitna, may malaking curved screen na nagpapakita ng 3D image ng utak na umiikot ng dahan-dahan. Sa paligid ng silid, may mga researcher na nakasuot ng lab gown. Ang ilan ay napakabata, nag-uusap sa Tagalog, ngunit sa screen, may nakasulat na Neural HI Network V3.7. Lumingon si Dr. De La Cruz sa akin. Halika, dadalhin ka namin ngayon para tingnan ang project na binuo namin sa loob ng 4 na taon. Ang pangalan nito ay Habi Buhay, isang sistema ng artificial intelligence na pinagsasama ang modernong medical data sa kaalaman ng hilot traditional Filipino healing at karunungan ng komunidad. Tinaasan ko siya ng kilay. Hilot? Herbal medicine? Albularyo? Nabasa ko na ang research na nagsasabing wala itong scientific evidence, ngunit wala akong sinabi. Dinala ako ni Dr. De La Cruz sa harap ng malaking screen. Nag-click siya ng isang button. Nagbago ang imahe sa isang matandang lalaking pasyente. Ang data ay lumabas sa screen. Blood sugar level, blood pressure, heart rate, at isang bagay na hindi ko pa nakita, isang berdeng graph na pinamagatang balanse ng init at lamig. Ano ito? Tanong ko. Ngumiti si Dr. De La Cruz. Ayon sa tradisyonal na hilot, ang katawan ng tao ay dapat nasa balanse ng init at lamig. Kapag wala sa balanse, magkakaroon ng sakit. Pinagsama namin ang karunungang ito sa biological data at pinahintulutan ng AI na pag-aralan ang mga ito ng magkasama. Tumawa ako ng mahina. At totoo ba itong gumagana? Hindi sumagot si Dr. De La Cruz. Nag-click siya ng isa pang button. Nagbago ang imahe sa isang graph ng paghahambing. Sa kaliwa, ang sistema ng AI ng Amerika, kabilang ang HelixNet ko. Sa kanan, ang Habi Buhay. Accuracy rate sa paghula ng heart attack 30 araw ng mas maaga. HelixNet, Nyuatsvanheit Sazo. Habi Buhay, 96%. Napatigil ako. Ang data na ito ay na-audit na ng The Lancet Journal, Professor. Patuloy niya. Kakapublish lang namin noong nakaraang buwan. Nakatayo pa rin ako. Malakas ang tibok ng puso ko. 15 taon, 14 milyon. At ang grupo ng mga Pilipinong ito ay nakagawa ng mas mahusay kaysa sa akin sa loob ng 4 na taon. Lumingon si Dr. De La Cruz sa akin. Nabalitaan namin na may problema kayo sa inyong test data, Professor. Gusto naming tumulong, kung payag kayo. Tiningnan ko siya. Puno pa rin ang puso ko ng pagmamataas, ngunit lumabas sa bibig ko ang salitang, sige. Hindi ko alam na ang maikling salitang sige na iyon ay magdadala sa akin sa katotohanan na hindi ko kailanman ginustong tanggapin. At sa loob ng 48 oras, makikita ko ang isang bagay na magpapaluha sa akin sa harap ng buong mundo. Sinundan ko si Dr. De La Cruz sa isang maliit na conference room. Nakabukas ang malaking bintana, natanaw ang ilog Pasig na dumadaloy ng dahan-dahan. Ang ginintuang sikat ng araw sa hapon ay sumasabog sa lamesa na gawa sa kahoy na nara. May isang baso ng malamig na kalamansi juice na naghihintay na may hiwa ng kalamansi at ilang dahon ng mint na lumulutang. Kinuha ko ang baso at uminom. Matamis at maasim ng tama, sobrang lamig kaya't kumirot ang aking ngipin. Napakunot ang noo ko nang hindi sinasadya. Masarap ito, ngumiti si Dr. De La Cruz. Resipe ng lola ko, Professor. Sabi niya, dapat pigain ang kalamansi sa hapon kapag tama ang sikat ng araw. Ang vitamina C ay pinakamataas noon. Tumawa ako sa loob-loob ko. Vitamina C at sikat ng araw? Ito ba ay isang National Research Conference Room o kusina ng bahay? Ngunit bago pa ako magsalita, bumukas ang pinto. 3 binata ang pumasok, hindi hihigit sa 25 taong gulang, naka-t-shirt, shorts at tsinelas. Isa ay may dalang notebook, isa ay may dalang baso ng iced coffee, at ang isa ay may dalang remote pointer. Ang lalaking nasa gitna ay nagmano at nagsalita sa Ingles na may accent ng Maynila. Magandang araw, Professor. Ako si June Reyes, ang team leader ng Habi Buhay Model Development. Tinaasan ko siya ng kilay. Team leader? Ngumiti si June nang nahihiya. Kakatapos ko lang po ng PhD last year, Professor. Pero pinili po ako ng team bilang leader dahil ipinanganak ako sa isang pamilya ng tradisyonal na albularyo. Natahimik ako. PhD mula saan? Hindi ko tinanong, ngunit naisip ko, hindi siguro sa MIT.
Nag-click si June sa remote. Bumukas ang malaking screen. Ang unang imahe ay isang mapa ng Pilipinas na may pulang tuldok na nakakalat sa buong bansa. Ito po ang data mula sa 7,000 barangay health stations. Kinokolekta namin ang real-time na sintomas ng pasyente kasama ang impormasyon ng herbal medicine mula sa mga lokal na albularyo. Nagbago ang imahe. Isang berdeng linya ng graph ang tumaas. Accuracy rate sa paghula ng chronic kidney disease 90 araw. Nang mas maaga tumaas mula 72% hanggang 98% matapos idagdag ang data ng balanse ng tubig mula sa hilot, napalunok ako. Ang chronic kidney disease ay isang problema na ang HelixNet ko ay nakakagulo pa rin sa paghula. Isang dalagita ang lumapit sa harap. Ngayon ko lang napansin na nakasuot siya ng lab gown sa ibabaw ng kanyang high school uniform. Ang kanyang name tag ay nakasulat na Neneng Maya, 17 taong gulang. Nagmano siya at nagsalita sa malinaw na boses. Ako po ay isang intern professor. Tumutulong po ako sa pagkolekta ng data mula sa albularyo sa aming baryo. Sabi po ng isang healer, ang mga taong may dark urine sa umaga ay madalas na magkaroon ng problema sa kidney sa loob ng 3 buwan. Napatigil ako. At paano ninyo ito naipasok sa AI? Ngumiti si June. Pinapagsalita namin ang albularyo sa isang recorder. Ginagawa ng AI ang boses sa teksto at pagkatapos ay isinasalin ito sa numerical variables. Tinatawag namin itong malalim na karunungan. Pakiramdam ko ay sinampal ako. 15 taon, ginamit ko ang data mula sa mga nangungunang ospital sa Amerika malinis. Mahal na data ngunit ito ay patay, walang buhay. Dito, isang high school student ang nakipag-usap sa isang albularyo sa baryo at ginawa itong numerical variable na nagligtas ng buhay ng tao. Tumayo ako, naglakad patungo sa bintana at tumingin sa labas. Nakita ko ang mga bangka na dumadaan sa ilog. Umuusok ang puting usok. Ang amoy ng ginataang bilo-bilo ay lumutang ng mahina. Lumingon ako. Nanginginig ang boses ko. Paano ninyo ito nagawa? Mahinang sumagot si Dr. De La Cruz. Nagtatrabaho kami bilang isang pamilya, professor. Walang hierarchy. Ang intern ay maaaring magsalita at ang professor ay makikinig. Naniniwala kami na ang kaalaman ay hindi lamang nasa libro, kundi nasa bibig ng mga taong nagkasakit, nagpagaling at nagmahal. Nakatayo ako nang nakatigil. Sa isip ko, lumabas ang imahe ng conference room sa MIT. Lahat ay nakasuot ng suit, nagsasalita sa academic jargon, nag-aaway tungkol sa mga citation sa journal, ngunit walang nagtanong sa tunay na pasyente kung ano ang nararamdaman nila. Lumapit si June sa akin at iniabot ang isang tablet. Gusto po ba ninyong tingnan ang raw data ninyo, Professor? Humingi kami ng impormasyon mula sa inyong assistant kaninang umaga. Nagulat ako. Paano niya ito nakuha? Ngumiti si June. Sabi po ng assistant ninyo, kung makikita ninyo ang totoo, hindi po kayo magagalit. Kinuha ko ang tablet. Binuksan ko ang data ng HelixNet ko. Ang pulang graph ay napuno sa screen. 12% error. Pagkatapos ay nag-click si June ng isang button. Ang graph ay naging berde. Ang error ay bumaba sa 3%. Nanginginig ang katawan ko. Paano ninyo ito nagawa? Sumagot ang dalagita, si Neneng Maya. Dinagdag ko po ang data ng sintomas ng pananakit ng ulo at panghihina mula sa mga pasyente sa aming probinsya. Lumabas po na ito ay isang early warning sign ng type 2 diabetes na 4 na buwan ng mas maaga. Bumagsak ako sa upuan, lumuluha, nang hindi ko namamalayan. Ako, si Professor John Mackenzie, na dating minamaliit ang Pilipinas, ay nakaupo at umiiyak sa isang lumang ospital sa harap ng isang high school student at isang PhD student na nakasuot ng tsinelas. Inilagay ni Dr. De La Cruz ang kamay niya sa balikat ko. Professor, mayroon kaming maliit na salo-salo ngayong gabi. Imbitado po kayo na sumali. Hindi po ito academic event, kundi kaarawan ng lola ni June. 85 taong gulang na po siya. Siya po ang nagturo sa amin na ang tunay na kaalaman ay ang kaalaman na tumutulong sa mga tao na ngumiti. Pinunasan ko ang luha ko at nagsalita ng nanginginig ang boses. Pupunta ako. Hindi ko alam na ang salusalo ng gabing iyon ay ang simula ng pagbagsak ng lahat ng pagmamataas na mayroon ako at ang simula ng aking muling pagsilang. Nang gabing iyon, sa ilalim ng ilaw ng papel na parol na kulay orange, sa gitna ng tawanan ng mga bata at matatanda, maririnig ko ang pangungusap na magpapabago sa buhay ko magpakailanman. Ngunit ngayon, nakaupo pa rin ako at nanginginig sa harap ng tablet,
Tinitingnan ang berdeng graph na dating bangungot, na ngayon ay naging pag-asa. Nagmamamano ako ng hindi ko namamalayan. Nagmano sa 3 bata na nakatayo at nakangiti sa harap ko. At sa puso ko, sa unang pagkakataon sa loob ng 58 taon, pakiramdam ko ay maliit ako, sobrang liit. Nang gabing iyon, naglakbay ako patungo sa isang 2-story na bahay na gawa sa kahoy sa tabi ng Ilog Pasig. Ang van ay huminto sa harap ng bahay na pinalamutian ng orange na mga parol. Malakas na tawanan ang narinig mula sa malayo. Ang amoy ng sinigang na hipon at dahon ng sampalok ay lumutang. Nag-aalangan ako sa harap ng pinto. Ang suit ko, ang tanging suit ko, ay hindi bagay sa kapaligiran. Tumakbo si June palabas upang salubungin ako. Nandito na kayo, Professor. Tanggalin niyo lang po ang sapatos niyo. Inalis ko ang sapatos ko na Italian leather. Inilagay ito sa tabi ng rubber slippers at pumasok sa bahay na kahoy. Ang bahay ay puno ng tao. Si Lola Corazon, 85, ay nakaupo sa paborito niyang wicker chair. Ang kanyang puting buhok ay nakatali sa isang mababang bun. Puno ang mukha niya ng ngiti. Nagtatakbuhan ang mga bata, walang tigil ang pagmamano ng mga matatanda. Lumapit si Dr. De La Cruz at dinala ako para umupo sa tabi ni Lola. Lola, ito po ang propesor mula sa Amerika. Nagmano si Lola sa akin at nagsalita sa mabagal na Tagalog. Isinalin ni June, sabi ni Lola, maligayang pagdating sa aming bahay. Walang propesor dito, kundi mga miyembro lamang ng pamilya. Nagmano ako pabalik, muli ay lumuluha. Ang mahabang dining table ay nakalagay sa sahig na may floral mat. Nakahanay ang mga pagkain, kare-kare, sinigang na baboy, pinakbet, lapaz, batchoy. Bawat ulam ay may dahon ng sibuyas na nakakalat sa ibabaw. Si Lola ang unang sumandok ng kanin para sa akin. At pagkatapos ay nagsalita ng isang bagay. Isinalin ni June. Sabi ni Lola, kumain muna. Ang taong gutom ay hindi makakapag-isip ng maayos tungkol sa trabaho. Tumawa ako sa unang pagkakataon sa loob ng 3 araw. Habang kumakain, nagkuwento si Neneng Maya. Nagkasakit po ako ng kidney noong bata pa ako. Sabi ng modernong doktor. Kailangan ko ng lifelong dialysis pero pinakain ako ng albularyo sa baryo ng sariwang dahon ng bayabas kasama ng buko juice sa loob ng 3 buwan. Gumaling ako. Nagulat ang doktor, kaya isinama namin sa AI system. Napatigil ako sa pagkain. Pagkatapos kumain, dinala ako ni Lola sa isang maliit na altar. May isang maliit na estatwa ng Santo Niño. Sa tabi nito, may mga botelya ng herbal medicine na nakababad sa pulot pukyutan. Kinuha ni Lola ang isang bote at ibinigay sa akin. Ang etiketa ay sulat kamay, pambawas ng init ng ulo ni Lola Tanda. Isinalin ni June. Sabi ni Lola, kung mainit ang ulo ng propesor, uminom lang ng 1 kutsara araw-araw. Tutulong ito na lumamig ang utak at makapag-isip ng magagandang bagay. Kinuha ko ang bote. Ito ay mas mabigat kaysa sa inaasahan ko. Bumalik ako sa hotel ng hating gabi. Nakaupo ako. Tinitingnan ang bote ng herbal medicine sa ilalim ng ilaw ng bedside lamp at binuksan ang tablet ko. Nagpadala ako ng email sa assistant ko sa MIT. Ipadala sa akin ang lahat ng data ng pasyente ng diabetes kasama ang mga sintomas na ikinuwento ng mga pasyente mismo. Walang filter. Gusto ko ang pinakaraw na data. Kinaumagahan, nagising ako ng 5 a.m. Dumating ako sa research center ng 6 a.m. Naghihintay na sina June at ang team. May isang baso ng iced coffee na nakahanda. Ngayon, pinahintulutan nila akong subukan ang Habi Buhay System. Sa malaking control room, may 30 monitor na nakahanay. Sa gitna, may isang malaking swivel chair. Sabi ni June, mayroon tayong totoong pasyente ngayon. Si Lolo Ben, 72 taong gulang, matagal nang may sakit sa puso. Hinuhulaan ng sistema namin na magkakaroon siya ng heart attack sa loob ng 20 oras, ngunit ipapakita namin sa inyo na mapipigilan namin ito. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pumasok si Lolo Ben. Payat siya at nakangiti ng nahihiya, nagmano sa lahat. Nagsimulang magtrabaho ang team. Isang bata ang nagtanong, Lolo, ano po ang nararamdaman niyo kahapon? Sumagot si Lolo. Sobrang init ng bibig ko, iho. Kahit anong kainin ko, mapait at madali akong mapagod. Ang AI ay agad na nag-flash ng pula. Sintomas ng init ng ulo plus madaling mapagod. Severe dehydration sa matatanda. 92% risk ng heart attack. Pagkatapos ay nag-alok ang sistema ng solusyon. Uminom ng buko juice na may asin at uminom ng herbal pill na
pambawas ng init ng ulo. Napakunot ang noo ko. Iyon lang, ngumiti si June. Subukan natin. Pagkatapos ng 2 oras, bumalik si Lolo Ben para sa recheck. Bumaba ang heart rate, normal ang blood pressure. Malawak ang ngiti niya. Komportable na ako, iho. Para akong isinilang muli. Napatigil ako. Nang hapong iyon, pinahintulutan nila akong subukan ang sarili kong problema. In-upload ko ang data ng HelixNet. Natapos ng Habi Buhay System ang pagsusuri sa loob ng 3 minuto. Isang mensahe ang lumabas sa screen. Nakita ang 3 na butas. 1. Kulang ang emosyonal na sintomas ng pasyente. 2. Hindi kasama ang data ng panahon at klima. 3. Kulang ang impormasyon sa relasyon ng pamilya na nakakaapekto sa stress hormones. Napatigil ako. 3 punto na hindi ko kailanman naisip. Mahinang nagsalita si June. Sa Pilipinas, ang pasyente ay hindi lamang katawan, kundi puso, pamilya at komunidad. Ang isang magaling na AI ay dapat makita ang lahat. Bumagsak ako sa upuan, nanginginig ang aking mga kamay. Muling lumuha, kinuha ko ang telepono. Tinawagan ko ang assistant ko sa MIT. Kinansel ako ang San Francisco meeting. Mananatili ako rito sa loob ng 3 araw at dadalhin ko ang Philippine team. Magsisimula tayo sa HelixNet mula sa zero. Ibinitin ko ang telepono. Lumingon ako sa mga Pilipinong bata na nakatayo at nakangiti. Nagmano ako at nagsalita ng nanginginig ang boses. Salamat. Nagkamali ako sa lahat. Nagmano si June pabalik. Ayos lang po, Profesor. Dito, naniniwala kami na ang tunay na pag-unawa ay nagsisimula sa pagtanggap na hindi mo alam. Nang gabing iyon, lumabas ako sa research center. Ang kalangitan ng Maynila ay orange. Malakas ang tunog ng kuliglig. Ang amoy ng goto ay lumutang mula sa isang tindahan sa tabi ng kalsada. Tumigil ako at tumingin sa ilog Pasig at nagsalita sa sarili ko ng mahina. Akala ko ay nasa tuktok ako ng bundok, ngunit nagsisimula pa lang pala akong umakyat. Hindi ko alam na ngayong gabi, tutunog ang telepono ko. At ang pinakamasamang balita sa buhay ko ay darating ang balita na magpapaharap sa akin sa tunay na kabiguan at magpapahingi sa akin ng tulong mula sa mga taong minamaliit ko dati. Bumalik ako sa hotel ng 9 p.m. Walang tigil ang pag-vibrate ng telepono. Sunod-sunod ang mga mensahe mula sa assistant ko sa MIT. Professor, 3 investor na ang nag-pull out. Ang board of directors ay nagpatawag ng emergency meeting bukas ng umaga. Kinakapanayam ng CNN ang dating team leader natin. Sinabi niya na ang HelixNet ay ang pinakamalaking kabiguan sa kasaysayan ng MIT. Bumagsak ako sa gilid ng kama. Nanginginig ang kamay ko. Halos hindi ko na mahawakan ang telepono. 200 milyon, 15 taon, ang reputasyon na binuo ko sa buong buhay ko lahat ay guguho sa isang gabi. Binuksan ko ang news link. Ang malaking headline ay kitang-kita. MIT HelixNet Collapse. Investors pull out after Philippine tour. Ang mga komento sa ibaba ay puno ng panunuya. Nagbakasyon sa Pilipinas at nakalimutan ang trabaho, Profesor. Pumunta ang matandang profesor para kumain ng adobo at nakalimutan ang project. Sayang ang pera ng taxpayer. Isinara ko ang telepono. Umikot ang silid. Mabilis ang tibok ng puso ko. Sumasakit ang dibdib ko. Kinuha ko ang bote ng herbal medicine na pambawas ng init ng ulo na ibinigay ni Lola. Binuksan ko ang takip at ininom ang lahat ng isang lagok. Mapait ang lasa, ngunit lumamig agad ang lalamunan ko. Bumagsak ako sa sahig, umiiyak. Sa unang pagkakataon sa loob ng 40 taon. Umiyak ako dahil sa takot-takot na mawala ang lahat. Takot na tawagin ng mundo na failure. Takot na ang buong buhay na ginugol ko sa agham ay maging isang biro. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Dr. De La Cruz. 2 a.m. Sinagot niya agad ang tawag. Mukhang inaantok ang boses niya, ngunit gising siya. Profesor, anong nangyari? Nagkuwento ako sa kanya habang umiiyak, nanginginig ang boses ko. Hindi ako makapagsalita ng malinaw. Tumahimik siya sa loob ng 3 segundo at pagkatapos ay nagsalita ng mahina. Bukas ng umaga, 1 a.m., pumunta kayo sa research center. Tutulungan namin kayo. Nagtanong ako ng nanginginig ang boses. Bakit ninyo ako tutulungan? Dati ay minamaliit ko kayo. Sumagot siya agad. Dahil dito, hindi namin kailanman iniiwan ang sinuman. Ibinitin ko ang telepono. Umupo ako at yumakap sa mga tuhod ko sa harap ng pinto ng silid hanggang umaga. Eksaktong 8 a.m., nakatayo ako sa harap ng research center. Namumula ang mata ko, magulo ang buhok, lukot ang suit ko.
Pagbukas ng pinto, naghihintay ang buong team Neneng Maya, Dr. De La Cruz at si Lola, nakakikilala ko lang kagabi. Nagmano ang lahat, sabi ni Dr. De La Cruz. Nakita na po namin ang balita. Ngayon, ipapakita namin sa mundo na ang HelixNet ay hindi patay, kundi muling isisilang. Muli akong lumuha. Wala akong oras. Ang board meeting ay magsisimula sa loob ng 4 na oras. Nag-pull out na ang lahat ng investor. Ngumiti si June. Mayroon tayong eksaktong 4 na oras, Professor. Binuksan nila ang malaking conference room. 4 na screen ang sabay-sabay na nagbukas. Ang data ng HelixNet ko ay ipinakita sa buong screen. Naglakad si Neneng Maya sa harap ng screen at nag-click ng isang button. Dinagdag ko po ang data ng sintomas ng pananakit ng ulo at panghihina mula sa 1.2 milyon pasyente sa Pilipinas. Ang error rate ay bumaba mula 12% hanggang 4%. Isang binata ang nagtaas ng kamay. Dinagdag ko po ang data ng tag-ulan at humidity. Ang posibilidad na magkaroon ng pneumonia ang mga taong may sipon sa tag-ulan ay tumaas ng 38%. Ang sistema ay mas tumpak ng 2%. Naglakad si Lola sa tabi, may hawak na lumang notebook. Binuksan niya ang unang pahina, nakasulat sa nanginginig na sulat kamay. Ang taong hindi binibisita ng mga kamag-anak ay mas nagkakasakit kaysa sa taong binibisita linggo-linggo. Nanginginig ang katawan ko habang binabasa ito, sabi ni Dr. De La Cruz. Dinagdag namin ang data ng relasyon ng pamilya mula sa mga talaan ng mga nurse na bumibisita sa bahay. Ang error rate ay bumaba sa 0.7%. Bumagsak ako sa upuan, nakatingin sa screen na ngayon ay puro berde. Ang error rate ay mas mababa sa 1%, mas mahusay kaysa sa anumang sistema sa mundo. Iniabot ni June ang mikropono sa akin. Professor, ang inyong board meeting ay magsisimula sa loob ng 10 minuto. Na-connect na namin ang video conference. Tiningnan ko ang lahat ng mga Pilipinong bata at nagmano, hindi tumitigil sa pagluha. Nag-click ako ng button para buksan ang camera. Lumabas sa malaking screen ang board ng MIT 10 tao na nakaupo at mukhang seryoso, sa likod ay ang logo ng MIT. Agad na nagsalita ang chairman ng board. John, may paliwanag ka ba? Huminga ako ng malalim at pagkatapos ay inikot ang camera sa paligid ng silid. Mga G at gang. Ito po ang team na nagligtas sa aming project, ang team mula sa Pilipinas. Narinig ang tawanan. Pilipinas? Nagbibiro ka ba? Nag-click ako ng button. Ang berdeng graph ay napuno sa screen, 0.7% error. Tumahimik ang conference room sa MIT. Nagpatuloy ako. 15 taon, sinubukan namin na maintindihan ng AI ang katawan ng tao, ngunit nakalimutan namin na ang tao ay hindi lamang may katawan, kundi may puso, may pamilya, may komunidad, at may karunungan na ipinasa sa bawat henerasyon. Lumingon ako kay Lola. Nagmano si Lola sa camera. Nagpatuloy ako. Ngayon inihahayag ko na ang HelixNet ay magre-rebrand bilang Habibuhay HIX na binuo kasama ang PNMC Research Center. At inaanyayahan ko ang buong Philippine team na maging co-head ng project. Nananatiling tahimik ang conference room sa MIT. Pagkatapos ay nagsalita ang chairman ng board nang nanginginig ang boses. John, paano mo ito nagawa? Ngumiti ako habang lumuluha. Hindi ko po ito nag-iisa. Tinanggap ko lang na hindi ko alam at pinahintulutan ko ang mga taong tunay na nakakaalam na turuan ako. Isinara ang conference call. Ang mga investor na nag-pull out ay tumawag agad, humihingi na dagdagan ang pondo ng 3 beses. Bumagsak ako sa sahig. Tumakbo ang lahat ng Pilipino at yumakap sa akin. Tinapik ni Lola ang likod ko ng mahina. Anak, huwag kang umiyak. Malawak ang mundo. May lugar para sa lahat. Yumakap ako kay Lola ng mahigpit, umiiyak hanggang sa nabasa ang shirt ko. Nang gabing iyon, kumalat ang balita sa buong mundo. MIT professor saved by Filipino village wisdom. Humingi ng emergency interview ang CNN. Tumayo ako sa tabi ni Lola at ng Philippine team sa harap ng milyon-milyong kamera. Nagtanong ang anchor, Professor, ano ang bagay na itinuro sa inyo ng Pilipinas? Tiningnan ko si Lola, si June, si Neneng Maya at sumagot habang lumuluha. Itinuro sa akin ng Pilipinas na ang tunay na kadakilaan ay hindi sinusukat ng pera o parangal o matataas na gusali, kundi ng isang pusong hindi kailanman iniiwan ng sinuman. Nag-zoom in ang kamera sa mukha ko. Umaagos ang luha ko. Sinabi ko ang huling pangungusap.
Akala ko ay dumating ako upang turuan ang mundo, ngunit sa totoo lang, ipinadala ako ng mundo rito upang turuan ako ng Pilipinas. Pagkatapos ng CNN interview, nakatayo ako at nanginginig sa harap ng kamera. Ang spotlight ay nakatutok pa rin, ngunit hindi ko na naramdaman ang init. Nagtanong ang female reporter, "Professor, bakit po sa tingin ninyo ay inabot ng Amerika ng 50 taon, ngunit nagawa ng Pilipinas sa loob ng 4 na taon?" Tumahimik ako sa loob ng 3 segundo. Tumingin ako kay Lola na nakangiti sa tabi ko at sumagot ng mahina ngunit malinaw. Dahil kami sa Amerika ay inakala na alam namin ang lahat, gumugol kami ng bilyon-bilyon, ngunit nakalimutan naming tanungin ang mga taong tunay na nagkasakit kung ano ang nararamdaman nila. Dito, ang isang high school student ay nakipag-usap sa isang lola sa baryo at nabago ang mundo. Tumahimik ang newsroom. At pagkatapos ay narinig ang palakpakan mula sa backstage team. Bumalik ako sa hotel ng 3 a.m. Ang telepono ko ay hindi pa rin tumitigil sa pag-vibrate, ngunit ngayon ay mga mensahe na ng pagbati mula sa chairman ng MIT. "John, kaligtasan ka lang ng aming institusyon mula sa mga investor. Dadagdagan namin ang pondo sa bilyon-bilyong dolyar at hiniling namin na ang Philippine team ay maging co-head ng project." Mensahe mula sa asawa ko sa Amerika. Umiyak ang anak natin pagkakita sa balita. Sabi niya, "Ang galing mo daw, tatay. Kailan ka uuwi?" Ngumiti ako habang lumuluha. Binuksan ko ang bintana ng silid. Ang simoy ng hangin ng Maynila ay pumasok. Ang amoy ng sampagita mula sa hardin sa ibaba ay lumutang. Kinuha ko ang bagong bote ng pambawas ng init ng ulo na ibinigay ni Lola, uminom ng isang kutsara at umupo upang magsulat ng email sa Board of Directors. Iminumungkahi ko na magtatag tayo ng Philippine-American Joint Research Center sa Maynila na tatawaging Habibuhay Hicks at hiniling ko na si Dr. De La Cruz ang maging director. Nag-click ako ng send. Kinaumagahan, nagising ako ng maaga at pumunta sa research center. Naghihintay ang lahat. Iniabot ni Dr. De La Cruz ang isang dokumento. Mayroon po kaming sorpresa. Binuksan ko ito. Ito ay isang formal na imbitasyon mula sa gobyerno ng Pilipinas na nag-aanyaya sa akin at sa MIT team na buksan ang Joint Research Center at igawad sa akin ang Gawad Rizal Award bilang propagator ng karunungan ng Pilipinas sa mundo. Nanginginig ang katawan ko. Hindi ako karapat-dapat. Naglakad si Lola sa tabi ko, hinawakan ang kamay ko at nagsalita ng dahan-dahan. "Isinalin ni June," sabi ni Lola. "Ang taong tumatanggap na hindi niya alam ay ang pinakakarapat-dapat." Yumuko ako, umiiyak ng tahimik. Nang hapong iyon, nagdaos kami ng joint press conference sa House of Representatives. Ang watawat ng Pilipinas at Amerika ay magkadikit. Tumayo ako sa tabi ni Dr. De La Cruz sa harap ng daan-daang kamera. Sinabi ko ang unang pangungusap. Ngayon, hindi ako nagsasalita bilang isang profesor mula sa MIT, kundi bilang isang mag-aaral ng Pilipinas. Malakas ang palakpakan. Nagpatuloy ako. Inakala ko na ang artificial intelligence ang kinabukasan, ngunit itinuro sa akin ng Pilipinas na ang tunay na kinabukasan ay ang pagsasama ng karunungan ng mga ninuno sa teknolohiya, hindi ang pag-iwan dito. Nagpatuloy si Dr. De La Cruz. "Bubuksan namin ang research center na ito ng libre para sa mga researcher mula sa lahat ng bansa, lalo na sa mga developing country, dahil ang kaalaman ay hindi dapat may presyo." Nagtanong ang isang reporter, "Professor, kailan po kayo babalik sa Amerika?" Tiningnan ko ang mga Pilipinong bata, si Lola, si June, si Neneng Maya, at sumagot, "Mananatili ako rito sa loob ng 6 na buwan upang matuto ng higit pa. At kapag bumalik ako, dadalhin ko si Lola upang turuan ang mga estudyante sa MIT na ang tunay na karunungan ay hindi lamang nasa lab, kundi nasa puso ng mga taong nagkasakit at nagmahal." Muling narinig ang palakpakan. Nang gabing iyon, nagdaos kami ng victory party sa bahay ni Lola. Ang mahabang lamesa ay pareho, ngunit ngayon ay may watawat ng Amerika na nakalagay sa tabi ng watawat ng Pilipinas. Itinaas ko ang baso ng kalamansi juice ko. Ito ay para sa Pilipinas, na nagturo sa akin na ang pagiging tunay na tao ay ang pagtanggap na kailangan mo pa ring matuto sa buong buhay mo. Itinaas ng lahat ang kanilang baso, naghiyawan ang mga bata. Muling sumandok si Lola ng kanin para sa akin at nagsalita ng mahina, isinalin ni June. "Kumain ka ng marami, anak. Pagkatapos ay baguhin natin ang mundo." Tumawa ako hanggang sa lumuha. Nang gabing iyon, naglakad ako pabalik sa hotel
Nang nag-iisa sa ilalim ng buong buwan, ang ilog Pasig ay kumikinang sa liwanag. Huminto ako, nagmano sa kalangitan, sa lupa, sa ilog, nagmano sa Pilipinas, at nagsalita ng mahina. Salamat sa paggawa sa akin, mula sa isang taong inakala na dakila siya, patungo sa isang taong alam na siya ay maliit, ngunit ang pinakamasaya sa buhay niya. Hindi ko alam na sa loob ng 3 araw, tatayo ako sa entablado ng Nobel, hindi para tumanggap ng parangal, kundi para magbigay ng parangal sa mga Pilipinong bata na dating nakasuot ng tsinelas at sa lola na dating nagbebenta ng herbal medicine sa tabi ng kalsada. At sasabihin ko ang pangungusap na tatandaan ng mundo magpakailanman. Ngunit ngayon, naglalakad pa rin ako sa tabi ng estero sa ilalim ng liwanag ng buwan na may pinakamagaan na puso sa loob ng 58 taon. 3 araw pagkatapos, nakatayo ako sa entablado ng Nobel sa Stockholm. Ang mga ilaw ay nakatutok. Isang malaking watawat ng Pilipinas ang itinaas sa tabi ng watawat ng Sweden. Malakas ang palakpakan. Nakasuot ako ng navy blue suit. Sa loob, isang puting barong Tagalog na may burda ng sampagita, regalo ni Neneng Maya. Sa tabi ko, si Lola Corazon na nakasuot ng purple silk terno, si June, si Neneng Maya, si Dr. De La Cruz, at 10 iba pang Pilipinong bata na dating nakasuot ng tsinelas, malakas na inihayag ng chairman ng Nobel Committee. Ang Nobel Prize in Medicine 2025 ay iginawad sa Habi Buhay Project na nagpababa ng mortality rate mula sa chronic disease sa buong mundo ng 42% sa loob lamang ng 9 na buwan. Malakas ang palakpakan. Naglakad ako sa entablado, nanginginig ang kamay ko, tinanggap ang silver tray mula sa nakangiting hari. Pagkatapos ay humarap ako sa mikropono, tumingin sa 2,000 na manonood mga nangungunang siyentipiko, hari, punong ministro at pangulo ng bansa. Huminga ako ng malalim at nagsalita ng dahan-dahan. Nakatayo ako rito, hindi para tumanggap ng parangal, kundi para isauli ang parangal sa Pilipinas. Lumingon ako at inanyayahan si Lola na umakyat. Dahan-dahang lumakad si Lola, nagmano sa entablado. Yumuko ako, hinawakan ang kamay ni Lola, at nagpatuloy. Ang Lola na ito ay dating nagbebenta ng herbal medicine sa tabi ng kalsada nang mas mababa sa 100 pesos sa isang araw, ngunit ang kanyang mga resipe ay nagligtas ng milyon-milyong buhay. Lumingon ako kay June. Ang batang ito ay inakala na wala siyang pagkakataon dahil ipinanganak siya sa isang mahirap na pamilya, ngunit ngayon, siya ang team leader na nagpabago sa pandaigdigang industriya ng medisina. Lumingon ako kay Neneng Maya. Ang high school student na ito ay dating tinukso ng kanyang mga kaibigan dahil matalino ngunit mahirap, ngunit ngayon, siya ay may joint patent sa MIT. Huminto ako, lumuha. Inakala ko na ang Nobel ang pinakamataas na punto ng buhay, ngunit itinuro sa akin ng Pilipinas na ang tunay na pinakamataas na punto ay ang araw na yumuko tayo upang itaas ang iba. Itinaas ko ang Nobel tray at inilagay ito sa harap ni Lola. Ang parangal na ito ay hindi sa akin. Ito ay para sa lahat ng mga taong hindi pinansin, para sa Pilipinas, para sa lahat. Tumahimik ang meeting room at pagkatapos ay sumabog ang palakpakan. Nag-stand-up ovation sila sa loob ng 10 minuto. Lumapit ang hari ng Sweden at bumulong ng mahina. Gusto ko pong imbitahan si Lola na bisitahin ng Sweden upang ituro ang kanyang resipe sa aming mga doktor. Ngumiti ako at nagmano sa hari. Nang gabing iyon, sa Nobel Banquet, ang Philippine table ay inayos sa gitna. Kare-kare, leche flan, sinigang. Ang amoy ng pandan ay lumutang sa buong silid. Ang mga siyentipiko mula sa buong mundo ay pumila upang tikman at humingi ng resipe kay Lola. Nakatayo ako at muling lumuha. Kinuha ko ang telepono. Kinuha ko ang litrato ni Lola na nakangiti ng malapad. Ipinadala ko sa asawa ko. Maikling mensahe. Uuwi kami bukas kasama si Lola. Mananatili kami sa Maynila ng permanente. Sumagot agad ang asawa ko. Nareserba na ang flight. Sabi ng anak natin. Gusto niyang matuto ng Tagalog. Ngumiti ako, isinara ko ang telepono at naglakad patungo kay Lola. Yumuko ako at hinalikan ang kanyang mga paa. Hinaplos ni Lola ang ulo ko at nagsalita ng mahina. Isinalin ni June, "Anak, huwag mong halikan ang paa ni Lola. Halikan mo ang ilog Pasig na nagturo sa atin na ang tubig na dumadaloy ng dahan-dahan ay makakarating sa dagat." Yumuko ako, umiiyak ng tahimik. Kinaumagahan, dinala kami ng presidential plane ng gobyerno ng Pilipinas pabalik sa Maynila.
Nakatayo ako sa bintana ng eroplano, nakatingin sa Ninoy Aquino International Airport. Sumisikat ang araw. Nagmano ako. Nagmano sa lupa na nagpabago sa buhay ko. At sa puso ko, sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko na hindi ako isang propesor mula sa MIT, kundi isang anak lamang ng Pilipinas. Pagkatapos ng isang taon, nakatayo ako sa harap ng 2-story na bahay na kahoy sa tabi ng Ilog Pasig, ang lumang bahay ni Lola. Ngunit ngayon ay nagbago ang karatula sa harap, Habibuhay HIX Community Branch. Nakasuot ako ng isang simpleng puting barong, maong at asul na rubber slippers, regalo ni Neneng Maya. Hindi na ako si Professor Mackenzie. Tinatawag ako ng komunidad na Alistair John o minsan ay Lolo John. Naglakad ako sa bahay. Ang mga bata ay tumakbo upang palibutan ako. Lolo John, nandyan na. Nagmano ako sa lahat ng bata at umupo sa sahig. Ngayon ay Sabado, free learning day ng komunidad. Ang mga bata mula sa buong Maynila ay umupo sa paligid. Si Lola ay nakaupo sa parehong wicker chair. May hawak akong maliit na mikropono. Nagsimula akong magsalita. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang tungkol sa isang taong inakala na siya ang pinakamatalino sa mundo, ngunit sa totoo lang siya ang pinakatanga. Tumawa ang mga bata. Ikinuwento ko ang lahat, mula sa araw na nag-emergency landing ang eroplano, ang araw na minamaliit ko ang Pilipinas, ang araw na umiyak ako sa ospital, ang araw na ang isang high school student ay nagligtas sa project ko. Isang bata ang nagtaas ng kamay. At paano po kayo nagbago, Lolo? Ngumiti ako at tumingin kay Lola. Dahil tinanggap ni Lolo na hindi niya alam at pinahintulutan niya ang iba, naturuan siya. Kinuha ko ang isang piraso ng papel, ang parehong papel na isinulat ko sa conference room ng MIT noong mayabang pa ako. Nakasulat sa papel, I know everything. Pinunit ko ang papel sa harap ng mga bata at nagsulat ng bago. I know nothing and that's okay. Nagpalakpakan ang mga bata. Nagpatuloy ako. Ang tunay na kadakilaan ay hindi sa pag-alam ng lahat, kundi sa pagtanggap na kailangan pa rin nating matuto araw-araw, mula sa lahat, kahit mula sa maliliit na bata tulad ninyo. Isang dalagita ang nagtaas ng kamay. Gusto ko pong maging doktor, pero sabi ng mga magulang ko, mahirap daw. Kaya ko po ba? Yumuko ako at tiningnan ang kanyang mga mata. Sigurado na kaya mo dahil may puso ka na gustong tumulong sa tao at ang puso na iyon ang mas mahalaga kaysa sa degree. Lumingon ako kay Lola. Lola, may regalo ako para sa inyo ngayon. Kinuha ko ang isang kahon na gawa sa kahoy, nanara at binuksan. Sa loob, ang Nobel Medal, ang tunay na medalya na hiniling ko sa committee na dalhin dito. Inilagay ko ang medalya sa harap ni Lola at yumuko. Ang medalya na ito ay para sa inyo, para sa lahat ng komunidad, para sa Pilipinas. Hinaplos ni Lola ang ulo ko, lumuluha, at nagsalita ng mahina. Isinalin ni June. Hindi kailangan ni Lola ang medalya, anak. Gusto lang ni Lola na ituro mo sa mga bata na ang tunay na kaalaman ay ang kaalaman na binabahagi. Tumango ako, umiiyak. Nang hapong iyon, dinala ko ang mga bata sa Philippine National Medical Center. Pinakita ko sa kanila ang research room na ngayon ay malaki na may mga researcher mula sa buong mundo. Dinala ko ang mga bata kay June na ngayon ay director na at kay Neneng Maya na kumukuha ng PhD sa MIT. Nagdilat ang mata ng mga bata. Si Kuya June, dating nakasuot ng tsinelas tulad natin, ngumiti si June. Oo, at nakasuot pa rin. Lumapit siya sa akin at yumakap ng mahigpit. Professor, bukas, pupunta ako sa Amerika upang turuan ang mga estudyante sa MIT tulad ng ipinangako ninyo. Yumuko ako. Salamat sa pagpunta para sa akin. At sabihin mo sa mga bata doon na huwag kalimutang tanggalin ang sapatos bago pumasok sa bahay ng kaalaman. Nang gabing iyon, bumalik ako sa bahay na binili ko sa tabi ng bahay ni Lola. Isang raised wooden house na may balkonahe na tanaw ang ilog. Nakatayo ako sa balkonahe, tinitingnan ang mga bituin at ang ilog. Lumapit ang asawa ko, niyakap ang bewang ko. Bukas, magsisimula ang anak natin sa Tagalog class. Sabi niya, gusto niyang magsalita tulad ni Lolo. Ngumiti ako. Mabuti. Ang unang Tagalog word na dapat niyang matutunan ay salamat at paumanhin. Lumingon ako sa bahay ni Lola. Maliwanag pa rin ang ilaw. Naririnig ang tawanan ng mga bata. Nagmano ako. Nagmano sa bahay na iyon. Nagmano sa ilog. Nagmano sa lupa ng Pilipinas. At nagsalita ng mahina. Salamat sa paggawa sa akin. Mula sa isang taong mayroong lahat ngunit walang puso, patungo sa isang taong walang anuman ngunit mayroong lahat. Humipa ang malamig na hangin.
Ang amoy ng sampagita ay lumutang. Nakatayo ako at nakangiti sa ilalim ng liwanag ng buwan. Alam ko na ito ang katapusan ng kwento at ang simula ng tunay na buhay. 5 taon na ang lumipas ng mabilis. Nakatayo ako sa bamboo bridge sa Ilog Pasig, ang tulay, na tinulungan kong itayo ng mga bata sa komunidad. Ang kawayan ay mula sa hardin ni Lola. Ang tali ay gawa sa abaca fiber. Ngayon ay 63 na ako. Puti na ang lahat ng buhok ko. Ngunit mas malawak ang ngiti ko kaysa noong 50 ako. Sa tabi ko, ang 5 taong gulang na apo ni June at Neneng Maya na nagngangalang May Puso ang pangalan na ibinigay ko. Hinawakan ni May Puso ang kamay ko. Itinuro ang ilog. Tingnan mo, Lolo. Lumalangoy ang isda. Yumuko ako. Oo, anak. Lumalangoy ang isda dahil may tubig. Ang tao ay pareho. Lumalangoy tayo laban sa agos dahil may nagtutulak sa atin sa likod. Tumawa si May Puso ng malakas. Dinala ko ang aking apo sa bagong tayong community school. Ang wood-carved sign ay nakasulat na Paaralan ng Habi Buhay. Walang bakod, walang pinto. Bukas para sa lahat ng bata na matuto ng libre. Ngayon ay ang unang araw ng taon ng pag-aaral. 500 bata ang nakaupo sa paligid sa ilalim ng malaking puno ng sampalok. Ang mga guro ay ang mga batang nag-aral dito 5 taon na ang nakalipas. Ngayon ay 18 na sila. Nakatayo ako sa tabi ni Lola. Si Lola ay nonti na, ngunit nakakalakad pa rin, may hawak na bamboo carved cane. Kinuha ko ang mikropono at nagsalita sa mga bata. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang huling kuwento, ang tungkol sa isang taong inakala na ang mundo ay sinusukat ang kadakilaan sa pera, parangal, at reputasyon. Ngunit itinuro sa akin ng Pilipinas na ang mundo ay sinusukat ang kadakilaan sa bilang ng mga taong itinaas natin kapag yumuko tayo. Tumahimik ang mga bata, itinuro ko ang bamboo bridge. Ang bamboo bridge na ito ay nagkakahalaga ng wala pang 10,000 pesos. Ngunit ang lahat ng bata sa komunidad ay nakakatawid dito papunta sa paaralan araw-araw. Hindi na kailangan pang lumusong sa putik. Ang paaralan na ito ay itinayo gamit ang donasyon mula sa mga batang dating mahirap, ngunit ngayon ay mga inhinyero sa Amerika na nagpapadala ng pera pabalik. Ang herbal medicine room sa tabi ay itinayo gamit ang kamay ni Lola at ng lahat ng bata na dating nagkasakit ngunit ngayon ay malakas. Ito ang tunay na kadakilaan, hindi ang matataas na gusali sa New York, kundi ang bamboo bridge sa Maynila na nagpapahintulot sa isang bata na makapunta sa paaralan araw-araw. Isang bata ang nagtaas ng kamay. At saan po kayo pupunta ngayon, Lolo? Ngumiti ako. Lumingon ako kay Lola. Mananatili ako rito hanggang sa hindi na makalakad ang mga binti ko. At pagkatapos, uupo ako sa wicker chair at ikukuwento ang parehong kuwento sa aking apo, tulad ng ginagawa ni Lola. Nagpalakpakan ng mga bata. Nagmano si Lola sa lahat ng bata at nagsalita ng dahan-dahan. Isinalin ni May Puso. Sabi ni Lola, lahat kayo ay guro ni Lola dahil hindi pa nalilimutan ng lahat ng bata kung paano mangarap. Yumuko ako at hinalikan ang paa ni Lola, umiiyak ng tahimik. Nang hapong iyon, dinala ko ang mga bata upang magtanim ng isa pang puno ng sampalok sa tabi ng paaralan. Naghukay ako ng butas. Tinulungan ng mga bata na ibuhos ang lupa. Hawak ni May Puso ang punla. Nagsalita ako ng mahina. Ang puno ng sampalok na ito ay magbibigay ng lilim sa susunod na henerasyon sa loob ng 10 taon, tulad ng pagbibigay ni Lola ng lilim sa atin. Diniligan ng mga bata ang puno. Malakas ang tawanan. Nang gabing iyon, bumalik ako sa bahay. Nakaupo ako sa balkonahe. Nakaupo ang asawa ko sa tabi ko. Natutulog ang aming apo sa aking mga braso. Binuksan ko ang telepono. Nakita ko ang balita. Ang Habi Buhay Institute ay lumawak na sa 85 bansa na nagligtas ng 120 milyong buhay ng walang bayad. Ngumiti ako. Isinara ko ang telepono at tumingin sa Ilog Pasig. Lumulubog ang araw. Orange at ginto ang sumasalamin sa tubig. Nagmano ako. Nagmano sa kalangitan, nagmano sa lupa, nagmano sa ilog, nagmano sa Pilipinas, at nagsalita ng mahina. Salamat sa pagturo sa akin na ang tunay na milagro ay hindi sa pagtuklas ng gamot para sa kanser, kundi sa pagpapangiti sa isang bata araw-araw. At iyon ang pinakamalaking himala na maaaring likhain ng tao. Humipa ang malamig na hangin. Ang amoy ng sampagita ay lumutang. Ngumiti ako, ipinikit ang mata ko. Alam ko na ito ang katapusan ng kwento at ang simula ng tunay na buhay.
10 taon ang lumipas ng mabilis. Nakatayo ako sa parehong bamboo bridge, ngunit ngayon ay mas malawak na ang tulay. Ang bagong kawayan ay hinaluan ng lumang kahoy. Ang mga bata na tumulong sa pagtatayo ay ngayon ay mga young adult na. Ang ilan ay inhinyero, ang ilan ay doktor na bumabalik upang tulungan na ayusin ang tulay taon-taon. Ngayon ay 73 na ako. Ang buhok ko ay puti na parang niebe. Kailangan ko nang gumamit ng cane upang maglakad, ngunit malakas pa rin ang tibok ng puso ko tulad ng unang araw na lumapag ako sa NAIA. Sa tabi ko, si May Puso, ang apo ni June. Ngayon ay 15 na, halos kasing tangkad ko. Nakasuot siya ng uniform ng Happy Buhay School. Hinawakan ni May Puso ang kamay ko. Lolo, ngayon po ang 10 anibersaryo ng pagbalik niyo sa Pilipinas ng permanente. Hinihintay po kayo ng mga bata para magkuwento. Ngumiti ako at tumango. Tumawid kami sa tulay patungo sa laran ng malaking puno ng sampalok, ang puno na tinanim namin 10 taon na ang nakalipas. Ngayon, ang puno ay napakalaki na kailangan ng 3 tao upang yakapin. Ang lilim ay sumasakop sa malawak na laran. 5,000 bata ang nakaupo sa paligid mula sa lahat ng probinsya. Ang ilan ay mula sa ibang bansa. Kinuha ko ang mikropono. Medyo nanginginig ang boses ko. Ngayon, ikukuwento ko ang pinakahuling kuwento, ang tungkol sa isang taong inakala na ang buhay ay dapat magtapos sa Nobel Prize, matataas na gusali at reputasyon. Ngunit itinuro sa akin ng Pilipinas na ang tunay na buhay ay nagtatapos sa pag-upo sa ilalim ng isang puno, pagkukuwento sa bagong henerasyon at pagkakita sa kanilang ngiti. Nagpalakpakan ang mga bata. Itinuro ko ang tulay. Ang bamboo bridge na ito ay lumawak na sa 8,000 lokasyon sa buong bansa. Ang lahat ng bata ay nakakapunta sa paaralan. Hindi na kailangan pang lumusong sa tubig. Ang Happy Buhay School ay mayroon ng 1,200 lokasyon. 10 milyong bata ang natututo ng libre. At ang lahat ng bata ay kailangang matuto ng 2 bagay. 1. Agham. 2. Pagmamalasakit. Huminto ako at tumingin sa paligid. Si Lola ay pumanaw noong nakaraang taon sa edad na 94, nang tahimik sa parehong wicker chair, nakangiti ng malapad, hawak pa rin ang lumang notebook ng resipe. Ngayon, ang wicker chair ay walang laman, ngunit may sariwang sampagitan na nakahanay. Nagmano ako sa upuan, lumuluha. Itinuro sa akin ni Lola na ang tao ay ipinanganak, hindi para manalo laban sa sinuman, kundi para magmano sa isa't isa at tulungan na itaas ang iba. Nagmano ang mga bata. Nagpatuloy ako. May regalo ako para sa inyo ngayon. Kinuha ko ang kahon na gawa sa kahoy na nara at binuksan. Sa loob, ang Nobel Medal, ang parehong medalya na dating nasa bahay ni Lola. Itinaas ko ito. Ang medalya na ito ay hindi sa akin. Ito ay para sa inyong lahat. Para sa Pilipinas. Para sa lahat ng mga taong hindi pinansin. Inilagay ko ang medalya sa gitna ng laran sa ilalim ng puno ng sampalok at yumuko. Tumakbo ang mga bata at niyakap ako. Niyakap ako sa isang malaking bilog. Tumayo si May Puso sa tabi ko at nagsalita sa malinaw na boses. Lolo, nangangako po ako na gagawin ko ang bamboo bridge na ito na magkaroon ng 100,000 lokasyon upang ang lahat ng bata ay makapunta sa paaralan ng nakangiti. Hinaplos ko ang ulo ng aking apo, lumuluha. Nang gabing iyon, bumalik ako sa bahay. Nakaupo ako sa balkonahe. Nakaupo ang asawa ko sa tabi ko. Natutulog ang aming apong babae sa aking mga braso. Kinuha ko ang lumang notebook, ang notebook na dating sinulatan ni Lola ng resip. Ang unang pangungusap ay nakasulat sa nanginginig na sulat kamay. Ang tunay na kaalaman ay ang kaalaman na nagpapangiti sa tao. Nagdagdag ako sa ilalim ng pangungusap na iyon. At ang tunay na kadakilaan ay ang paggawa na ang susunod na henerasyon ay hindi na kailangang magsimula mula sa zero tulad ng ginawa sa akin ng Pilipinas. Isinara ko ang notebook. Nagmano ako sa kalangitan, nagmano sa ilog, nagmano sa lupa ng Pilipinas at nagsalita ng mahina. Salamat sa paggawa sa isang mayabang na tao na maging isang taong alam ang salitang sapat. At salamat mula sa kaibuturan ng puso. Humipa ang malamig na hangin. Ang amoy ng sampaguita ay lumutang. Ngumiti ako. Ipinikit ko ang mata ko. Alam ko na ang milagro ng Pilipinas ay hindi nagtapos, kundi nagsisimula pa lang at magpapatuloy hanggat may mga taong yumuyuko upang magmano sa isa't isa. Kumusta? Ako si John Mackenzie o tinatawag ako ng mga bata na Lolo John.
At ito ang kuwento ko, ang kuwento ng isang emergency landing na naging permanent settling. Salamat Pilipinas sa paggawa sa akin. Mula sa isang taong mayroong lahat, patungo sa isang taong alam na ang pinakamahalagang bagay ay ang pusong puno.